Praise God, hallelujah. Tayo po lahat ay manalangin po sa gabi ito, hallelujah. Mapagpala po namin, mahal na Panginoon Jesus o Diyos. Maraming salamat po, malapay noon, sa gabi ito, malapay noon. Sa kalakasan namin taglay, malapay noon, hallelujah. Salamat po, malapay noon, sa bawat yugto ng banal na gawain na natapos na, malapay noon. Higit ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan, malapay noon. Sa iyong matamis na presensya, pinadama mo sa amin, sa aming pagpupuri sa iyong malapay noon. Hallelujah, malapay noon. Sa ganang akin, wala akong magagawa, malapay noon. Ikaw maglagay ng mga salita sa aking mga labi, O Diyos, sa unat dalangin ng aming po minamahal at ginagalang aming malapastor. Langisan mo mga salita mo, Diyos, hallelujah. At ipaunawa mo sa bawat tagapakinig, malapay noon, especially sa mga baguhan, malapay noon, pagpalay mo po kami at sa pangalan mo, Diyos, aming sinasaway ang lahat ng demonyo na pagalilangan, demons who believe and doubt cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Everyone say, praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa buhay, mga minamahal. At bago lahat, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Praise God. At ganoon din po ang aking dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong dearly beloved, Honorable Pastor Evangelist Rudy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At ganoon din po ang lagi nating pag-alala sa aral, turo ng ating pong minamahal, ginagalang ating beloved Pastor Linis Almeida, and also the beloved children, the whole family, sa lahat po ng ating minamahal, ang mga kapatiran, sa ating mga webcast viewer, ating beloved newcomers, purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Tunay po na tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Mga minamahal, sa katotohanan, kung bakit tayo nilikha ng ating dakilang Diyos, ay hindi po para sa masama, mga minamahal ko. No? So, ginawa tayo ng mahal na Panginoon, and truth, why God created us not for evil, mga minamahal. Ephesians chapter 2, verse 10, kayo po sa ating mga Bible reader. Praise the Lord. The Epistle of Paul to the Ephesians, chapter 2, verse 10. For we his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Sa wikang Tagalog, sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya'y nating lakaran. Yes, amen, hallelujah. Praise God. For we are his workmanship created in Christ Jesus, mga minamahal. Tayo po nilikha ng malapay noon, nilalang ng ating malapay noon, hindi po para sa masama, kundi tayo nilikha ng Diyos para sa mabuti, mga minamahal ko. So tandaan po natin, mga minamahal ko, remember, every human being is created in the image of God, mga minamahal ko. Nilikha ng Diyos, tayong lahat, mga minamahal ko. Hallelujah. Ayon sa wangis ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ng Biblia, atin muna buksan ang Genesis chapter 1, verse 27. From the book of Genesis chapter 1, verse 27. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Amen. Praise God. Hallelujah. Napakalino po ang sinabi ng Biblia, mga minamahal ko. So God created man in his own image, mga minamahal ko. O nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, mga minamahal. At nilikha ng Diyos, mga minamahal ko, babae lang at lalaki, mga minamahal. Everyone say, praise the Lord. Praise God. Kaya bakit merong tinatawag na bakla at tomboy, mga minamahal? Mamaya malalaman natin yan, mga minamahal ko. Kasi sabi ng Biblia, yun lang ang nilikha ng Diyos. Everyone say, praise the Lord. So, part of to be God's image is that we have a conscience that recognizes good and evil and tell right from wrong. Sabi rito, mga minamahal ko. So, ang pagiging bahagi po ng ating wangis ng Diyos ay yung pagkakaroon natin ng konsensya, mga minamahal. Everyone say, praise the Lord. O,
tayo po mga anak ng Diyos, meron tayo nun. Dahil pag wala kang konsensya, mga minamahal ko, ay wala ka ng hiya na gumawa ng kasalanan. Yan ang katotohanan. Wala kang hiya, mga minamahal ko. Kaya sabi ng Biblia, ang pagiging wagis natin, sabi nga pagkakaroon ng konsensya, mga minamahal ko, na ito po ay nagbibigay sa atin ng pang-unawa kung ano ang masama at mabuti, mga minamahal ko. Kung ano ang tama at mali, mga minamahal ko. Praise God. Nauunawaan ng taong mali, mga minamahal ko, people understanding of good and evil, mga minamahal ko, katulad ng pagpatay, pagnanakaw, pandaraya, mga minamahal ko. Hallelujah. So nauunawaan na mga tunay na wangis ng Diyos. Nauunawaan na merong konsensya. Kaya tayo po ngayon, hindi na natin ginagawa yung kasalanan na yun dahil dumating sa atin, mga minamahal ko, ang banal na Espiritu ng Diyos, mga minamahal ko, na ito po, hallelujah, ang nagbibigay takot. Mga minamahal ko, nagkaroon tayo ng takot, mga minamahal, hallelujah, at hiya na gumawa ng mali, mga minamahal. Nagkaroon tayo ng konsensya, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. So yun ang pagiging wangis natin, mga minamahal ko. Subalit sabi nito, but why, mga minamahal ko, subalit bakit sila nagpapatuloy sa paggawa ng masama? Unang-una, dahil hindi nila kinilala at hindi nila ayaw nilang kilalanin ng Diyos, mga minamahal ko. Sapagkat tayo po mga nilalang ng mahal na Panginoon, hindi naman tayo ginawang robot Binigyan tayo ng kalayaan ng mahal na Panginoon. Na pumili ng mabuti o masama, pumili ng dapat paglingkuran, mga minamahal ko. Hindi tayo ginawa ng robot ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Pero tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, na nagpipilit na ating gawin ang kalooban ng Diyos. Mga minamahal ko, na ayaw natin sa kasalanan, mga minamahal ko, ang mahal na Panginoon ang tutulong at tatawag sa atin, mga minamahal, upang tayo ay hiwalay sa kasalanan, mga minamahal ko. So sabi rito, mga minamahal ko, bakit sila'y nagpapatuloy doon sa kasalanan? Sapagkat ayaw nilang kilalanin ng Diyos, mga minamahal. Romans chapter 1, verse 28. Praise the Lord, hallelujah. The Epistle of St. Paul to the Romans, chapter 1, verse 28. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient. Sa Tagalog, at palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos. Ibinigay sila sa Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawing yaong mga bagay na hindi nangararapat. Amen. Ituloy natin sa 29. Sige po, pakibasa hanggang 20. Verse 29. Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers. Sa Tagalog, nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanghilian ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga pag-usapula, mapag-upasala. Amen. Praise God. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. So sabi ng Biblia, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat, sabi ng mga kasulatan, mga minamahal, palibhasa hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nararapat, mga minamahal. So dahil doon po, sila ayaw kumilala sa Diyos. Inayaan sila ng mahal na Panginoon. Naggawin nila ang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, mga minamahal ko. Sapagkat, bagamat sinasabi ng Biblia, kilala nila ang Diyos, pero hindi nila niluwalhati ang Diyos na katulad sa tunay na Diyos, mga minamahal. Praise God. So, buksan natin ang Romans chapter 1, verse 25 up to 26. Praise God. Hallelujah. The Epistle of St. Paul to the Romans, chapter 1, verse
verses 25 to 26. Who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this cause God gave them up unto vile affections. For even their women did change the natural use into that which is against nature. Sa Tagalog, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsasamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Sa 26. Sa 26, dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mga mahaling napita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan, niyaong nalalaban sa katutubo. Amen. Praise God. So dahil pinalitan nila ang Diyos, bagamat sinasabi nila kilalang mahal na Panginoon, mga minamahal, pinalitan nila ng kasinungalingan. Oh? Ano kasinungalingan? Yung tunay na Diyos, pinalitan nila lang Diyos-Diyosan, mga minamahal ko. Kaya binigay sila sa mahalay na gawain, mga minamahal ko. At ito naging dahilan, sabi ng Biblia, mga minamahal ko. Yung mga kababaihan, pinalitan nila ang kanilang katutubong kaugalian, mga minamahal ko. Sabi ng Biblia. So ano nangyari, mga minamahal? O, dinaya sila ng kaaway, mga minamahal. So dun po nagkaroon ng tinatawag na mga bakla at tomboy dahil po sa pagsamba sa ribulto, mga minamahal. Sa gawa ng kamay ng tao, mga minamahal ko. So nagkaroon yan, dumating yan, mga minamahal ko. Yan, dinaya sila ng kaaway, mga minamahal. Ngunit tayo po'y pinagpala ng mahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa ating tunay na gawain nito, mga minamahal, nakita natin, ang mga bakla, binabago ng mahal na Panginoon, ang mga tomboy, nagbabago, mga minamahal. Ang mga bakla, ginawang tunay na lalaki, mga minamahal. Ang mga tomboy, ginawang tunay na babae ng ating mahal na Panginoon. Dahil yun naman ang katotohanan. Everybody say, praise the Lord. Oh, makita natin sa creation mga minamahal ko. Talagang wala namang nilikang ganon. Pero dahil po sa kanilang kasalanan, inilagay sila ng mahal na Panginoon sa mahalay na gawain, mga minamahal. Praise God, hallelujah. At yan ang katotohanan. Praise God. So, ituloy natin, mga minamahal ko. Napakalagay ito sapagkat dito po tayo sa 27. Sa ganun din pong aklat, mga minamahal ko. Hallelujah. Romans chapter 1, verse 27. From the book of Romans, chapter 1, verse 27. And likewise, also the men, leaving the natural use of woman, burn in their lust one toward another, men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves the recompense of their error which was met. Sa Tagalog, at gayon din man ang mga lalaki, na ang iniwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae, ay nangagnigas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa kapwa lalaki, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Amen. Tingnan po natin, mga minamahal, napakalinaw. No? Dahil po sa kanilang paglayo at hindi pagkilala sa tunay na Diyos, mga minamahal ko, sa katigasan ng kanilang ulo, binigay sila na sa mahalay na gawain, mga minamahal ko. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal ko, yung kasuotan ng mga lalaki, iniwan nila yan. Pinalitan nila, mga minamahal. Malinaw ang sabi ng Biblia, mga minamahal ko. Kaya tayo po'y pinagpala ng mahal na Panginoon bago mauli ang lahat, mga minamahal ko. Praise God. Hallelujah. Tayo po'y pinagpala ng mahal na Panginoon. Nalaman natin ang katotohanan, mga minamahal ko. Nalaman natin ang tunay na Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal ko, so dahil sa ang kasalanan na yon, mga minamahal ko, ay nagbunga sa kanilang mga puso. Ang kasalanan na yon, mga minamahal ko, ay namalagi sa kanilang buhay. Hallelujah. Sabi ng Biblia, dumating ngayon ang kamatayan sa kanila, mga minamahal ko. At ang kamatayan na yan, mga minamahal ko, dapat hindi darating sa atin yan. Pero dahil po sa mga naunang tao na nagkasala, pumasok ang tinatawag na kamatayan, mga minamahal. Praise God. So ating buksan ang Genesis chapter 3, verse 23, mga minamahal. O dito muna tayo sa... Okay, dito po tayo. Sige po, sa Genesis chapter 3, verse 23, and Romans chapter 5, verse 12.
From the book of Genesis chapter 3, verse 23. Therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken. Sa Tagalog, kaya pinalayas siya ng Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Amen. Amen. Romans chapter 5, verse 12. Praise the Lord. Romans chapter 5, verse 12. Wherefore, as by one man sins entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Sa Tagalog, kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at ang kamatay ay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Amen. So dumating yung kamatayan, mga minamahal ko. Ngayon, naranasan na ng tao ang kamatayan, mga minamahal, dahil po sa kasalanan. At sabi ng Biblia, mga minamahal ko, doon po sa mga naunang tao na nilalang ng mahal na Panginoon, hallelujah, sila'y nagkasala. Mga minamahal ko, doon po sa Garden of Eden, mga minamahal ko, walang kamatayan doon, mga minamahal ko. Katunayan, mga minamahal ko, hindi nila kailangan maghanap buhay doon, nandun lahat. Hallelujah, inilagay ng mahal na Panginoon ang ikabubuhay po nila. Pero dahil sila po'y nagpadala sa tukso, mga minamahal ko, nakinig sila sa Diablo, mga minamahal. Nakinig sila doon sa mandarayang Diablo, mga minamahal ko, na pinagbabawal na wag nilang kakainin ang bunga ng punong kahoy na yun sa Garden of Eden, mga minamahal ko. Oh. Kinain nila, mga minamahal ko, nakinig sila doon sa ahas, mga minamahal. Oh. So nung pinakinggan nila yan, ginawa nila yon, nagalit ang malap sa kanila, pinaalis po sila, pinalaya sila doon sa Garden of Eden, mga minamahal ko, at ang sabi ng Biblia, at dahil diyan, pumasok ang kamatayan sa tao, mga minamahal. Hallelujah. At ang kamatayan na yun, mga minamahal ko, hallelujah, kung ang kasalanan ay mananatili sa buhay mo, mararanasan mo ang tinatawag na kamatayan. Kamatayan, ito po ay ikalawang kamatayan na sinasabi ng Biblia. Mga minamahal ko, ikalawang kamatayan. Bakit sinasabi ikalawang kamatayan? Kapag ang tao ay nasa kasalanan, sa harap ng Diyos, ikaw ay patay, mga minamahal ko. So, ngayon, tayo po na mga anak na ng Diyos, pinatawad na tayo ng mahal na Panginoon sa ating kasalanan, inalis sa atin ang kasalanan, binago tayo ng mahal na Panginoon, sa harapan ng Diyos ngayon, mga minamahal ko, tayo po'y buhay. Hindi na po tayo patay, mga minamahal ko. So kung tayo po'y buhay sa harapan ng Diyos, so ang ibig sabihin, pagkatapos ng buhay natin ito, mga minamahal ko, meron tayong ikalawang buhay. Sa piling ng Diyos, mga minamahal. Yun ang buhay na wala hanggan. Ngayon, kung ang tayo manatili sa kasalanan, in the sight of God, siya po'y patay, mga minamahal ko. At ang sabi ng Biblia, mararanasan niya pa ang tinatawag na ikalawang kamatayan. Ano ang ikalawang kamatayan? Revelation chapter 20, verse 14. Praise the Lord. The revelation of St. John chapter 20, verse 14. And death and hell were cast into the lake of fire. This is second death. Sa Tagalog po, at ang kamatayan at ang Hades ay binulid sa kadagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang kadagat-dagatang apoy. Amen, praise God. Hallelujah. And death and hell were cast into the lake of fire, mga minamahal ko. This is the second death, mga minamahal ko. Ito yung ikalawang kamatayan, mga minamahal ko, na mararanasan ng tao, mga minamahal ko. Hallelujah. Oh. Kaya hindi po biro, mga minamahal. Hallelujah. Oh. So, kaya ang mahal na Panginoon, patuloy na nanawagan, mga minamahal, sa mamagitan ng mga krusada, mga Bible study, mga church anniversary, mga minamahal ko, magawain natin sa TV program, radio program, webcast, mga minamahal. So hindi na po nagkulang ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! At tayo pa, nagpapatotoo pa tayo, nagsishare tayo, humahayo tayo, mga minamahal. Hallelujah! Praise God. Ngunit, laging nagbibigay ang mahal na Panginoon ng panahon sa mga tao na nagkasala. Sila'y makalapit sa Diyos, makapanumbalik, mga minamahal ko. Katulad natin, mga minamahal ko.
Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat tayo makasalanan sa harapan ng mahal na Panginoon. Ngunit ngayon, tinawag tayo ng mahal na Panginoon, inalis sa atin ang kasalanan. Dahil kung hindi pa inalis sa atin ang kasalanan, mga minamahal ko, wala tayong katiyakan sa kaligtasan. Pero dahil inalis na sa atin ang kasalanan, mga minamahal, tayo po ngayon ay tagapagmana na ng buhay na wala hanggan. So ang tao'y may pag-asa habang nabubuhay, mga minamahal. Sabi ng Biblia, ang kailangan ng tao, lumapit sa ating mahal na Panginoon. Tandaan po natin, hindi po nagtatangi ang mahal na Panginoon kahit gaano kabigat ang iyong kasalanan. Kahit gaano kaitim yan, sabi ng Biblia. Book of Isaiah, chapter 1, verse 18. Praise the Lord, hallelujah. From the book of prophet Isaiah, chapter 1, verse 18. Come now, and let us reason together, said the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Sa Tagalog, magsiparito kayo ngayon, at tayo magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Amen po rin naman ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. So hindi po nagtatanging ang mahal na Panginoon. Gaano man kabigat, kalaki ang kasalanan mo, gaano man kaitim yan, pag lumapit ka sa mahal na Panginoon, patatawarin tayo ng mahal na Panginoon at tayo lilinisin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. So tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, na pinagpala ng mahal na Panginoon, huwag na tayong lumayo pa sa Kanya, mga minamahal. Pahalagan po natin ang kaligtasan na meron tayo. Pangawakan natin ang mga patutuo na meron tayo, na binago tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Kapag nakita ng mahal na Panginoon, hallelujah, ang ating sinseridad, ang ating sincero sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, meron tayong determinasyon na makamit natin ang buhay na wala hanggang, mga minamahal ko. Tutulungan tayo ng ating dakilang Diyos. Pag nakita ng mahal, pagsisikap natin, mga minamahal. So malayong-malayo na tayo sa mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Hallelujah, tayo po'y nagsisikap na magawa natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Yan sabi ng Biblia, hallelujah, ang kailangan lamang ng tao'y manumbalik sa Diyos, lumapit sa Kanya, mga minamahal, at kung manunumbalik ang tao sa mahal na Panginoon, pati yung mga mahal sa buhay natin, sila'y makakaranas ng habag ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ng Biblia, sa last verse, 2 Chronicle, chapter 30, verse 9. Amen, praise the Lord. From the book of 2 Chronicles, chapter 30, verse 9. For if ye return again unto the Lord, your brethren and your children shall find compassion before them, that lead them captive, so that they shall come again into this land. For the Lord your God is gracious and merciful, and will not turn away His face from you if ye return unto Him. Sa Tagalog, sapagkat kung kayo'y manumbalik sa Panginoon, ang inyong mga kapatid at ang inyong mga anak ay mga sumpong ng habag sa harap ng nilang nagsisibihag at magsisibalik sa lupain ito, sapagkat ang Panginoong ninyong Diyos ay mapagbiyaya at maawain, at hindi itatalikod ang Kanyang mukha sa inyo kung kayo'y manunumbalik sa Kanya. Amen. Amen. Hallelujah. Puri ng mahal na Panginoon. Hallelujah. So kailangan lamang ng tao'y manumbalik sa mahal na Panginoon, mga minamahal. At sabi ng Biblia, mga minamahal, hallelujah, mararanasan ng tao ang habag ng mahal na Panginoon. Hallelujah. If you turn again unto the Lord, your brethren and your children shall find compassion, mga minamahal ko. Maranasan nila ang habag ng mahal na Panginoon, ang awa ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko. Pati yung ating mga mahal sa buhay, ang mga kapatid, ang mga magulang. Sabi ng Biblia, mararanasan po nila yan, mga minamahal ko. So ano kailangan ng tao? Ang kailangan ng tao ay manumbalik sa mahal na Panginoon. Maglingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At lagi natin isipin, mga minamahal, hallelujah. Praise God. Hindi po nagbabago ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Hindi nagbabago ang habag ng mahal na Panginoon sa ating mga minamahal.
Katulad tayo na kinahabagan ng Diyos, mga minamahal. Kung hindi dumating sa atin na bagdang malapay, wala tayo rito, mga minamahal. Katunayan, nibubanggit ng pangalan ng malapay noon, hindi tayo karapat-dapat, mga minamahal ko. Pero dahil tayo kinahabagan ng Diyos, mga minamahal ko, nandito tayo. Pinagpala ng ating nakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Purihin ang ating malapay noon. Awitan natin ang malapay noon. Hallelujah. Hindi man tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Pero habang ng mahal ang Panginoon, sa atin ay wagas. Maging ang pagmamahal ng mahal ang Panginoon, ang kanyang pagsinta. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng papa, at wagas mong pagsinsala. Habang walang kakayanang masulihan ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking kaluhihan. Inibig mo ako na di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan di nabahiran ang kabanalan ng walang liyan. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos, pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan na
tayo po'y nilalang ng mahal na Panginoon. Hindi para sa kasalanan, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ngunit sabi ng Biblia, mga minamahal, kung tayo may nagkamali, nagkasala sa harapan ng mahal na Panginoon, tandaan po natin, habang tayo nabubuhay, mailinga, meron tayong pag-asang maligtas. Ang kailangan natin lumapit sa Diyos, manumbalik sa Kanya, mga minamahal. Nasabi ng Biblia, mararanasan natin ang habag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang Kanyang pagpapatawad. Hallelujah. Hindi ba tayo karapat dapat sa harap ng Diyos, mga minamahal? Ulit kinabagan tayo ng mahal na Panginoon. Niyakap tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kinalimutan ng mahal na Panginoon ang ating mga kasalanan. Doon tayo lumapit sa Kanya, mga minamahal. Suktulan ang biyaya niya, mga minamahal. Hallelujah. Yakap mo ako sa akin. Inibig mo ako nang di kayang tumasa. Yakap mo ako. Hallelujah. Praise God. Thank you, there is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kami pinagpala mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Thank you, there is Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, there is Jesus. Hallelujah. 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 Yakap mo ako sa akin.
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Salamat sa gabi ito, mga minamahal. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sapat po ang pagpapahala ng mahal na Panginoon. Sapat ang banal na presensya ng mahal na Panginoon sa ating paglilingkod. Magpatuloy po tayo, mga minamahal, sa ating paglilingkod. Hanggang sa abutan tayo ng mahal na Panginoon, na tayo po'y nasa kanyang kalooban, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa ating minamahal, mga meron man tayong paguhan, maging sa ating webcast viewer sa gabi ito, mga minamahal. Naayos ng mahal na Panginoon na tayo po lahat ay iligtas, mga minamahal. Kaya nga patuloy ang banal na gawain ng mahal na Panginoon, hallelujah, upang kayo maabot ng ebanghelyo ng mahal na Panginoon, hallelujah, upang magkaroon ng kaligtasan, katiyakan sa kaligtasan, dapat maganap sa buhay ng tao ang 4 na reklamento ng kaligtasan. Ang una po'y pananampalataya sa ating mga webcast viewer. Pananampalataya, ito'y pagtitiwala sa Diyos. Ang bawat lumalapit sa malapit sa sumampalatayang merong Diyos. Hallelujah. Pangalawa po, ang tinatawag na pagsisisi. Matapos mong pagsisihan ng kasalanan, huwag mo nang babalikan yan upang lubusan tayong pampatawad ng Diyos at kahabagan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Pangatlo po, ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sinabi ng Acts 2:38, matapos nating magsisi sa ating makasalanan, tayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus para mapatawad tayo ng mahal na Panginoon. Ang ikaapat, ang mahal na Panginoon gagawa niyan, ang bautismo sa banal na Espiritu. Puri ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Tanggapin niyo pong ating dakilang Diyos, ating minamahal ng mga webcast viewers. Meron man tayong baguhan, maminamahal, sabihin po ninyo, mahal na Panginoon, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po ko sa lahat aking makasalanan. Pumasok ka sa aking puso, gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at sa gawa. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari na aking buhay, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon at magpakailanman. Amen. Hallelujah. Kami po manalangin sa inyo. Mapagpala po namin, mahal na Panginoon, pagpalayo mo po mga tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa karatang buhay, mahal na Panginoon, hanggang sa pagbabalik sa inyo manatili sa unat dalangin ay puminamahal ginagalang. Aming mahal pastor, bless them, O Lord. The mighty name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po idadako sa ating masiling. May karamdaman po tayo. Tayo po sumampalataya. Sa ating dakilang Diyos, wala pong posible. Sa ating dakilang Diyos, may mga problema po tayo, mga minamahal. Hallelujah, banggitin natin makaramdaman, problema, kahirapan, panghihina, panalamig, lahat ng yan. Hallelujah, palayasin natin sa pangalan ng ating pinakamamalapit na Jesus, mga minamahal. Tayo po lahat, manalangin, mapagpala po namin, mahal na Panginoon Jesus, pagpalain niyo po ang iyong mga anak, mahal na Panginoon sa gabi ito, mahal na Panginoon, hallelujah. Especially our dearly beloved na naman, Pastor Evangelist Willis Almera, pagkalam mo sa kanilang mga buhay, complete recovery, mahal na Panginoon, ganun din po kanilang mga beloved children, grandchildren, pagpalain mo po sila. Lahat tayo po minamahal na makapatira sa gabi ito, pagpalain mo po sila, mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah. Ano man po mga problema, lutasin mo kanilang mga problema, bigyan katugunan kanilang mga prayer-request, paggalingin mo po karamdaman nila, mahal na Panginoon, hanguin mo sila sa kahirapan, mahal na Panginoon. Alisin mo natin ang makinan, mga baguhin mo kami lubusan. Pangawakan mo kami hanggang sa pagbabalik, mahal na Panginoon. Pagpalain mo bawat sa amin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ipatong po natin isang kamay sa parte ng karamdaman at sa unat dalangin ng ating minamahal ginagalang ating mga pastor. Atin sawayin, anumang karamdaman yan, mga problema, kahirapan, mga minamahal. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, amin sinasaway ang mga demonyo na karamdaman, dams of cancer, leukemia, asthma, TB, diabetes, cast out in the name of Jesus. Be healed right now. Province of Pisces begun. Di mo palalamig, palalupaypay. Cast out in the name of Jesus. Province in the name of Jesus. Incurable sickness. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal.